Meron din talaga dalawang klase ng fur babies. Yung isa kapag pinalo mo ay titigil at susuksok na lang sa gedli. Meron din naman kahit anong palo mo ay grabe talagang walang katitigilan. Pagpasok ko nga dito sa mansyon, ito yung naabutan ko. Grabe naman ang face ni Kimbo. Kung ano-ano talagang pinagagagawa sa live. Tapos ito naman mag-inang to, grabe nagbababahan, kawawa naman si Cyber. Nambulabog nga kami dito ngayon sa loob kahit tulugan na sila kasi nga gugupitan namin ng kuko itong ating mga babies. Kung mapapansin nyo kasi ilang video na rin yung napakita namin na talagang sobrang naiinis kasi nasasaktan si mama kapag umaakyat-akyat sila. Kasi naman nakakasakit at nakakasugat yung kuko nila. Pero alam nyo ba kailan lang naman sila ginupitan? Kaya ewan namin kung bakit naman ganito tong mga to. Kaya ngayon ay talaga nag-sacrifice sila at pumasok kahit alam nila na bubugbugin sila sa loob. Una sila dito, easy round pa lang to kasi si Bordags at si Robin lang naman to. Parehas naman silang medyo mabait din naman kahit papano. Inuna na nga itong si Bordags at habang ginugupitan naman si Bordags, grabe naman ang kakulitan ni Robin talaga. Sa totoo lang ay mabait naman itong si Bordags at chill lang talaga siya kapag nagpapagupit ng kuko. Yun nga lang talagang binibwisit siya nitong si Kelvin. Ang uukit-ukit naman kasi. Syempre nakikita nga niya na naglalaro-laro yung kapatid niya kaya mas gusto na ding maglaro na lang. Anyways, may mga nagtatanong nga po pala kung bakit hindi pa daw naaalis or nare-release itong ating mga babies. That's because talagang alinlangan po kami kung ipapa-adapt pa ba namin sila or hindi. Napakahirap nga po kasing humanap ng maayos na fur parents ngayon. Alam nyo ba kung bakit? Halos araw-araw po kasi ay may nagme-message sa amin na ipinapa-adapt yung kanilang mga fur babies sa amin. At most of them po, ang reason talaga is dahil hindi na daw nila kayang alagaan. In the first place, kung alam mong hindi ka po capable na mag-alaga ng doggy, dapat hindi ka nakukuha talaga. Kasi hindi naman po yan laruan or gamit na kapag hindi mo na kayang itago, ay ipapamigay mo na lang sa iba. May damdamin po yung mga yan. Ano na lang malaramdaman ng mga fur babies nyo kapag ipinamigay nyo sila, 'di ba? Paano nga kung iniisip nila na may mali ba sa kanila, bakit pinamigay sila, ganyan? And in the first place po, ay responsibilidad mo nga po yan kahit ano pa man ang dahilan mo. Although naiintindihan naman po namin na hindi nyo na kayang alagaan, kulang sa funds, busy na kayo sa work, kesyo ganto, kesyo ganyan. Pero sana intindihin nyo rin naman yung mararamdaman ng fur babies nyo kung sakasakali na ipimigay nyo sila. Oo nga, sa may isip nyo na magkakaroon sila ng mas magandang buhay kung ipapamigay nyo sila. Pero hindi ba mas magiging maganda ang buhay kapag mas ginawan mo na lang ng paraan yung problema mo sa kanila? Kung wala kang oras, make time for them. Kung wala ka namang fun, sumanag pa na ibang pagkakakitaan. Alam ko madali lang sabihin pero mahirap gawin. Yun yung sasabihin ng iba dyan. Pero that's better kesa nga po ipamigay ang inyong mga fur babies. Not unless meron talaga kayong napaka-valid na reason. Kasi talagang halos araw-araw po ay naaawa kami sa mga messages na nababasa namin. Gusto man po namin na tanggapin yung mga fur babies nyo para magkaroon sila ng magandang buhay, ay hindi naman na po namin sila matatanggap kasi kita nyo naman po kung gaano katitindi na tong mga to. And alam nyo po ba na kami lang talagang buong pamilya ang nag-aalaga dito sa ating pack members? Dahil nga po ginusto namin to, responsibilidad namin to. Back to the video muna, andito na nga po sila kay Rex at Rocky at sobrang likot talaga ng dalawang to kaya naman talagang namalo na si mother. Pero nung napalo nga po niya si Rocky, talagang tigil na siya at siksik na lang sa gedli. Ganyan talaga yung mabait at napapagsabihan. Pero total opposite naman siya ng kapatid niya na si Rex. Ewan ko ba dito, kaya ata walang may gustong mag-adapt dito. Nakikita sa video na puro siya kalokohan. Pero natetame din naman po talaga itong si Rex. Talagang napakahirap lang kasi nga palagi siyang full of energy at napakalakas din po niya. Naloka rin nga si mama dito kay Rex kasi grabe kalalaki yung paa niya. Mas malalaki pa yata kaysa sa kanyang daddy Hercules. Habang ginugupitan nga siya ay nanonood lang sa kanya itong kanyang kapatid kasi grabe daw naman ang mga kalokohan. Habang siya nasa sulok lang yung kapatid niya, grabe parang bulati na inasinan. At dahil nga sabi ko hindi naman nila kakayanin etong si Rex, ang inuna muna nila ay si Rocky. Talagang manang-mana naman to sa kanyang daddy Hercules. Pag nasabihan mo ay talagang titigil nga. Kasi napakabilis lang din nga niya nagupitan ng kuko dahil nga napaka-behave lang din po niya. Habang yung kapatid naman niyan si Rex, ayan inuukit-ukit talaga siya at pilit kinukulit. Maya-maya pa ibalik nga po sila ulit kay Rex at ayun buti naman natapos din sila paggugupit. Talaga nga pong nahirapan lang pero sa awa ng Diyos ay nakatapos din. At sana nga hindi na makasakit ang kanika nilang mga